Isang mapagpala at makulay na umaga sa ating lahat. Bakit makulay? Sapagkat taglay natin ang buhay kalakasan na ating tinatamugan sa oras na ito. Salamat sa Diyos sapagkat iningatan tayo sa pagpatungo sa bahay-sabahang ito at upang mag-aralan ng mga salita. Sumapit ang unang linggo ng buwan. Ayon po sa napag-usapan ay yung mga student teacher po ang magsasalita tuwing unang araw ng linggo ng buwan. Kaya sana sa mga susunod na pagkakataon, nasasapit ang unang linggo ng buwan ay ibang mukha naman ang inyong makikita dito. At inaasahan ko yung aking mga classmate ay tumayo rin sa harapan. Alam ko si Brother Jobert ay naghahanda na rin. So, sa umaga pong ito ay dumako tayo sa ating pagsahin na ito yung minimiti ng lahat ng mga tao, lahat ng mga Kristiyano. Ito ay yung salvation. Isang paksa na madalas ay tinatalakay ng ating mga mangaral una. Buli natin sa riwayan ito sapagkat yung mga bagay na matagal na hindi pinapaalala sa atin ay minsan nakakalimutan natin. Kaya sa puntong ito, sariwain po natin ang patungkol sa kaligtasan. Na ang banggit dito sa Mark 16:16 po mababasa yan. Ang sabi ng Mark 16:16, ang sumampalataya at mabautismuhan maliligtas. Datapwat ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang sumampalataya, mabautismuhan maliligtas. Ang tanong, sino ang nagsasalita dito? Nung nangangaral ang ating Panginoong Kristo, kung gagawa tayo ng timeline, last time pass, tsaka last days. Dumating ang ating Panginoong Kristo around 33 AD. Ang nagsasalita po dito ay yung God. Ang nagsasalita dito ay ang ating Panginoong Kristo. Ang sabi po dito sa Hebrew 1, sige po, tuloy po kayo. Hebrew 1 verse 1. Kasi ang sabi nito, ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan maliligtas. Sino ang nagsasalita dito? Walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Ang sabi sa Hebrew 1 verse 1, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang. Sino ba yung ating mga magulang? Abraham, Isaac, Jacob. Ang sabi dito, ang Diyos na nagsalita noong unang panahon sa ating mga magulang, si Abraham, si Jacob, and Isaac ay magulang natin sa pananampalataya ayon sa Galatia. Nagsalita noong unang panahon. Ang sabi sa verse 2, ay nagsalita sa atin hanggang sa huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga ng kapapagmana ng lahat ng mga bagay. Nagsalita rin ang Diyos na ito sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng ating Jesucristo. So ang Jesus na ito na nangangaral hanggang sa panahon natin ngayon, isinulat ang Matthew hanggang Revelation around 40 AD to 70 AD. Diyan po natapos ang Revelation ayon sa mga scholar. Pero wala naman po talata yan. So sinulat
hanggang 70 AD, hanggang sa panahon natin ngayon, ang sabi, nagsalita ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa ating mga magulang, hanggang sa huling araw na ito, at ang sabi ng ating Panginoong Kristo, na ang sabi ng Diyos, pakinggan ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo. Kasi, ang sabi dito, sa Acts 17 verse 5, siya ang inyong pakinggan. Kung may papakinggan, meron pong sasabihin. So, ang Jesus na ito, na nangangaral, nung siya'y nangaral sa lupa, sinabi niya yung Mark 16:16. Nang sabi niya, ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan, maliligtas. So, ang sabi nito, nanggaling sa ating Panginoon si Kristo. Nangangaral ang Diyos sa pamamagitan ng panalangsulatan. Dapat ba natin paniwalaan ito? Na kailangan natin sumampalataya, faith, at magpabautismo? Kailangan po. Dahil lagi natin sinasabi, requirements ito upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kung papasok tayo ng trabaho, hindi ka makapasok ng trabaho kung wala kang resume. Hindi ka makapasok ng trabaho kung wala kang MBI. So, bago ka makapasok sa sangkalangitan, bago ka makapasok, bago mo matamo ang salvation na ito, kailangan mo pagdaanan ito. Dahil inutos ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yung ating, si Jesus din mismo ang nagsabi, sa Matthew 28 verse 18 to 19, ang sabi niya, yumaon kayo sa buong sanlibutan. Ang sabi ko ng Matthew 28 verse 19, ang sabi po ay ganito, at lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kaniyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa na ibigay na sa akin. Wika ng ating Panginoon sa Kristo pagkatapos niya mamatay at muli siyang mabuhay. Kinausap niya yung kanyang mga alagad, ang sabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa na ibigay na sa akin. So ang Jesus na ito, na nangangaral na salita, nasa kanya ang lahat ng kapamahalaan at nasa kanya ang buhay. Ang sabi sa 19, dahil dito, magsiyaon na kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Bakit kailangan ng salvation? Dahil sa mundong to, pinakamatagal na pag-i-stay natin dito is around 90 years old or 100 years old. Sure, tinapos tayo, minsan may namamatay na around 30, 20. Dahil dito sa mundong to, pansamantala lang tayo dito. Ang pinakatirahan natin is yung eternal condemnation and eternal life. Na ang hinihiling ng Diyos ay yung maligtas ang lahat ng tao. Hindi po ba? Unang bagay na dapat natin gawin upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung nakalagay sa John 5 verse 39. Tandaan natin ang bago tayo pasok dito, tandaan natin ang nangangaral po dito, walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Yung mga tao na pahamak noong unang panahon, kung naalala niyo yung kwento ni Noe, si Noe ay gumawa ng arko sa bundok o ng bangka. Yung mga naligtas dito, yung naniwala kay Noe. Si Noe ay nangaral ng almost 100 years. Dahil si Noe po ay 500 years na ginawa niya yung arko.